Good morning po. Welcome po sa ating online morning devotion. At sa araw pong ito, ang teksto po natin ay John chapter 5 verse 4. Ganito po ang sinasabi, "And we have this confidence in Him that if we ask anything according to His will, He hears us." At ang topic ko po ay may pamagat na the power of prayer. Yan. Gano'n nga po ba ka-powerful ang isang prayer? So hayaan niyo po magbahagi ako ng mga stories sa Bible na talagang ipinakita po ang power ng prayer. So, umpisahan po natin sa Old Testament. Yan, yung story po ni Abraham, kung saan siya po ay nagdasal na magkaroon ng anak. Ito po yung matatagpuan natin sa Genesis 15 verses 2 to 6. Ang story po ni Hannah, kung saan siya din po ay nanalangin para sa isang anak na lalaki. Ito po yung matatagpuan natin sa 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 11. Siyempre po si King Solomon, he prayed to God for knowledge, wisdom, and understanding na matatagpuan naman po natin sa 2 Chronicles chapter 1 verses 11 to 12. At isa pa pong halimbawa ay ang story po ni Daniel, yung story po niya sa The Lion's Den, kung saan ito po yung verses na matatagpuan sa Daniel chapter 10 verses 12 to 15. So ipinapakita po dito pa lang sa Old Testament na ang kanilang mga panalangin ay ginrant ni Lord sapagkat ito ang will sa kanila ng Diyos. Even po sa New Testament ay marami pong story na ipinakita po yung power ng prayer. So ito po yung story. Una po yung story po ng feeding of the 5,000 na matatagpuan po sa John chapter 6 verses 1 to 14. Jesus healed the leper na matatagpuan po natin sa Mark 1 verses 40 to 45. Ang story po ng the Pharisee and the tax collector sa Luke 18 verses 9 to 14. At ang marami pa pong kwento tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa New Testament. At alam niyo po ba na hindi lang po natatapos sa New Testament ang mga patotoo tungkol sa power ng prayer, sapagkat sa generation po natin, ipinakita po dito ang napakadaming kwento tungkol po sa power ng prayer. At isa nga pong living testimony po ang nangyari po sa aming pamilya sa pamagitan po ng buhay ni Yuri na aming pong baby, kung saan ipinakita yung power po ng prayer naming mag-asawa at ng buong church na nagmamahal po kay Yuri. Hindi po tayo binigo ng ating Panginoon sapagkat ang panalangin natin for complete healing kay Yuri ay pinagkaloob niya po. So, hindi po tayo binigo ni Lord sa mga panalangin natin. Sabi nga po, hindi pa natin pinagdarasal, sinasagot na po ni Lord yung prayer natin. So, saan po yan matatagpuan? Sa Isaiah chapter 25, verse 24. Sabi po dito, "Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear." So, how much more po kung ni-request po natin ito sa pamagitan ng prayer? Diba? So, didinggin po to lalo ni Lord. Kasi yun nga po, hindi pa natin pinagdadasal. Alam na po ni Lord. So, paano pa po kung sinabi po natin ito sa pamagitan ng dasal? Kayang-kaya pong ibigay ni Lord ang lahat ng bagay. Kasi po sa Kanya ay walang imposible. Yan po ay matatagpuan sa Luke chapter 1 verse 37. Lagi po nating tatandaan, always remember that God listened to us in prayer. Lagi po nakikinig si Lord sa ating mga panalangin. But also remember that God has not promised to grant all our prayers. So hindi rin po sinabi ng ating Panginoon na ang lahat ng dasal po natin ay sasagutin niya ng oo. Alam po ni Lord ang pinakamainam at nakabubuti para po sa atin. Sabi nga po, anything that shall be contrary to His will, syempre, hindi niya po i-grant yung ating mga dasal.
Sabi nga po sa ating verse, if we ask anything according to His will po, ibibigay niya ito sa atin. At lagi po nating tatandaan na hindi porket po sinagot ni Lord ang ating mga dasal, ay hindi na po mabisa ang ating prayer or hindi na po nakikinig si Lord sa ating mga dasal. God may not always answer the prayers we want, but He always answers the prayers we need. May laging the best answer pong ibinibigay si Lord sa ating mga dasal. At sa akin pong pagtatapos, tandaan po natin na ang prayer po ay powerful. The prayer is a powerful tool that you can use to change your life. Thank you po. God bless po. See you MC family. Bye-bye po. Good morning. Nasa panahon tayo ng prayer time para sa ating morning devotion para sa araw na ito. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng magandang kalusugan, Panginoon. Salamat dahil muli ka naming nakatagpo sa mga oras na ito sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Salamat din po sa iyong anak na naging instrumento ng iyong mga salita. Nawa ang aming napakinggan ay magkaroon ng kapangyarihan, ng impact sa bawat isa sa amin upang makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo ng may kagalakan. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Salamat po sa kanilang walang sawang pagsuporta sa iyong ministry, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang lagi nilang inuuna, ikaw ang lagi nilang inaalala sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, humihingi po kami ng proteksyon, ng gabay sa buong maghapon. Patnawain niyo po ang iyong mga anak na tutungo sa opisina, sa trabaho na kanilang kinabibilangan. Nawa, ikaw ang patuloy na makatagpo nila, Panginoon. Nawa, maging successful ang kabuuan ng araw na ito. Ganon din po sa lahat ng iyong mga anak na humihingi ng maayos at magandang kalusugan. Tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng lakas, hindi lamang po lakas na pisikal, kundi higit sa lahat, pagalingin niyo po ang kanilang spiritual body upang walang maging hadlang sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyo. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang lahat ng mga churches na nagkakandak ng ganitong gawain. I-bless nyo po at nawa maging kalakasan ito sa lahat ng mga nakikinig. Pinagpipray ko rin po sa iyo lahat ng mga anak mo na nagbibigay ng kanilang gift sa pamamagitan ng kanilang morning devotion. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ang iba ay nasa ibayong dagat, ang iba ay narito sa aming bansa. Patuloy niyo po silang pagpalain at nawa anuman po ang panalangin ng kanilang puso ay maging successful ito sa tulong mo. Pinagpipray ko rin sa iyo ang bawat isang nahihirapan, nalulungkot, nai-stress, Panginoon, dala ng mga trials, ng mga problema. Ikaw po ang bahalang tumulong sa kanila. Ikaw po ang bahalang mag-solve ng kanilang mga problema. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po ang bumubuo ng Crossroad United Methodist Church family. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng may part sa ministry na ito. I-bless nyo kaming lahat at anoin nyo kami ng iyong banal na espiritu at nawa nandoon ang laging kagalakan sa paglilingkod at pagsunod namin sa iyo. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, at pinasasalamatan sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman ang isang edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito. At we pray
nasa mabuti kayong kalagayan at laging nakikinig, sumusubaybay at nakikibahagi sa amin. At nawa, naging mapagpala ito sa bawat isa sa inyo at nagkakaroon ng magandang impact sa inyong mga buhay sa pamamagitan ng paglago, pagtatag ng inyong pananampalataya. Magkita-kita tayo sa susunod na edisyon. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon mula dito sa Crossroad United Methodist Church. God bless everyone.